Ang tawag sa pagsamba ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanatang 122, talatang 1. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Ating pong awitin, It Came Upon the Midnight Clear. Tayo po ay manalangin. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Muli kami ay narito upang tumugon, upang patuloy naming madama at maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Salamat sa mga kapatirang patuloy na bumabangon upang makarinig ng mga salita mo na siya naming kalakasan at kagalingan. Nawa, Panginoon, pangunahan mo ang magsasalita sa amin at naway patuloy itong tumimo sa aming puso na siyang patuloy naming kalakasan, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, maging sa buhay na tumutunghay na nasa mga malalayong lugar, Panginoon. Ikaw nawa ang magpala sa amin sa umagang ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang sagutang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kaniyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na inihayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, mapatay, sa mga tuwid bagay si Kristo na Panginoon natin. Na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa
dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Heso Kristo, tayo pong lahat. Sa lahat Ninyong ng Roma, mga mga inibig ng Diyos, tinawag tinawag ng mga banal, sumayin nyo sumainyo nawa nawa ang ang biyaya at kapayagan kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Heso Kristo. Kristo. Siyang lapitan, handugan at igalang, siya'y sambahin hari ng tanan. Amen. Ang mensahe ng awit ay magmumula po sa CUMC UMM.
Good morning muli po. At kagalakan ko po na ipakilala ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Isang sorry po. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. At yun nga, ang aking ipakikilala ay ang sabi nga no need more introduction dahil nasa kanya na po ang isa sa mga katangian na mabuti sa isang ama ng tahanan, si Kuya Engineer Mandy Calaguas. Ihanda po natin ang ating sarili. Salamat po, Kuya Jonathan. Kala ko iyak si Kuya Jonathan eh. Muntik na. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid. Good morning po. Good morning. Yan niyo po munang bumati ako sa inyong lahat ng mula po sa sambahayan, sa aming sambahayan, kay Ate Noemi, kay TJ, kay Ruth, ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon 2024. Yun po. Sumandali po muna tayong manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming kagalakan, dahil may Pasko po sa aming buhay, dahil ibinigay mo si Jesus, ang iyong bugtong na anak para sa amin, at yan po ang aming ipinagdiriwang ngayon. Na kami po, aming Diyos, ay punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, at itanim mo, O Diyos, ang iyong salita, dahil ang iyong salita ay tanglaw sa aming buhay. Ang iyong salita ay ilawan sa aming daraanan at magdudulot sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa marami mong biyaya at pagpapala sa amin at sa kabuuan ng Crossroads family na naririto ngayon. Ang iba ay nasa kanilang mga tahanan. Kaming lahat ay nagpupuri sa iyo at itinataas ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So ang mensahe po na ating maririnig ngayong umaga ay ang turo at pangangaral ng ating Panginoong Hesus tungkol sa panunumpa. Na ito po ay ating mababasa sa Mateo chapter 5 verses 33 to 37. Ganito po ang nasusulat, akin pong babasahin. Narinig po ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya ay saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako,
sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Purihin po natin ang ating Panginoon. So para po sa lubos nating lubos nating maunawaan, let me start by defining kung ano ba ang mga panunumpa na isinasagawa natin sa ating kapanahunan ngayon. Ang panunumpa po ay sworn statement. Ito po ay salita upang ipahayag ang pagtanggap sa isang tungkulin o isang responsibilidad. Ito po ay isang matapat na pangako sa pagtupad ng gawain. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid, sino po sa inyo, mga kapatid, ang nakaranas ng manumpa? Taas po yung kamay. Mukhang walang nagtaas ng kamay. So, para po sa mga married couple, syempre, nakaranas po yan ng pagsumpa. Number 1, yung mga ikinasal. Marami po tayo dito, meron po tayong mga certified public accountant dito, tingnan ko lang. Ayun, marami, no? Yan, meron tayo, andyan po si Kuya Jean, yan, certified public accountant yan, no? Meron tayo dito mga dentista, meron tayong nurses, si Ate Lu, nurses yata yan, no? Accounting. So, meron tayong mga teacher dito. Meron ding barangay captain, si Ka Hector. Pero wala na si Ka Hector, ano? O si Cabo din, pwede yung barangay captain, eh. Ayan, o. Yan. Alam niyo po, mga kapatid, no? Lahat po yan, siguradong nanumpa po yan. Pero, para po sa kanilang tungkulin. Ganon din po yung mga sinasabi ko nga po na mga ikinasal sa simbahan. Yung iba, kinasal lang sa West, no? Kinasal ng judge. Sila po ay nag-undergo ng marriage vow. Kasi yung marriage vow, panunumpa po yan. Di ba, tayo mga ikinasal, sumumpa po tayo sa harapan ng Diyos na tayo ay nangangakong mamahalin ang ating mga mapapangasawa, di ba? Natatandaan nyo nung tayo kinasal. So tayo po ay nag-undergo ng marriage vow. Isa pa po, nung ako po yung nakatapos sarili ko po, nung natapos po ako ng kolehiyo, 3 times po akong nag-take ng board exam at 3 times din akong nag-take ng oath, ganyan. Nag-take ako ng oath, no? Meron kaming oath taking. So, ganito po yon, itinataas po yung kanang kamay, no? At nangangakong magiging tapat sa pagtupad ng tungkuling inatang ng pamahalaan sa akin, no? Anyway, sa ngayon, isang building pa lang naman ang nasusunog. Joke lang po yun, no? Wala naman po nangyaring gano'n, no? Sa mahigit na 3 dekadang pagpapractice ng profession, maano po ang Panginoon, napakabuti po ng Panginoon. So yan po yung mga sinumpaan nating mga nakatapos ng pag-aaral at pumasa sa ating mga board exam. So nakalulungkot lang po
na meron tayong nalalaman na ikinasal ngayon, pero kinabukasan, hiwalay na. No? Marami po ba kayong alam na ganon? Kakakasal lang tapos makalipas ang ilang buwan, ilang taon, hiwalay na po sila. So nakakalungkot yung mga ganong kaganapan at alam naman natin na sila po ay nagpakasal at sa kanilang pagpapakasal, nanumpa sila, no? Nagkaroon sila ng marriage vow na sila ay magsasama sa hirap at ginhawa sa harapan ng Panginoon, pero makalipas ang ilang buwan nga at ilang taon, naghiwalay na. Hindi po natin alam ang dahilan, no? Kung bakit, personal na dahilan kung bakit nagkahiwalay yung mga mag-asawa. Ito po, last na example na akin din pong ikukwento sa inyo na dinanas ko na rin po ito. Nakataas ang kanang kamay at ang kaliwang kamay naman ay ganyan, nakaganyan. Saan po yan nakapatong? Sa Bible. Oh. Nakataas yung kanang kamay, nakapatong yung kaliwa sa Biblia. No? Naranasan ko po yan. Parang 2 beses na, no? Pero with God's grace, dismiss po yung mga kaso. Oh, amen? Amen po ba? So, dumaan po yan sa panunumpa. Sinisimulan po yan bago mag-court hearing. So, malinaw na po ba sa inyo, mga kapatid, kung saan-saang tayong mga tao, lalo na yung mga lingkod ng bayan, no, ay daraan sa panunumpa at ine-implore ang presensya at blessing ng Diyos. Ganon din naman tayong mga Kristiyano, we pledge and swear our oath of allegiance to God during our confirmation class. Lahat po ba tayo dumaan sa confirmation class? Amen. Dumaan, ano? Pero ako hindi eh. Hindi ako dumaan. No? Hindi po ako dumaan. Marami po sa atin dumaan ang confirmation class at sigurado po, no, na nag-take ng oath of allegiance to God. At tayo din, mga naging ninong at ninang, we swear to God, natutulong tayo sa pagtuturo ng kabutihan sa paglaki ng ating mga inaanak sa panahon ng paghahandog sa kanila. So, lahat po dito naging ninong at ninang. Kaya lang ako, meron akong ibabahagi sa inyo. Nakaraang araw lang, may tumawag sa akin na isang kaibigan. Ang sabi niya, binati niya ako ng happy birthday. So, pagtingin ko sa cellphone ko, wow, kaibigan ko, tagal ko na nitong hindi nakita. Yung kaibigan ko na yon. So, naalala ko, kumpare ko pala yon, no? Inaanak ko yung kanyang anak. Naalala ko na pumunta kami sa altar, ganyan, ninong ako. At ang agad na pumasok sa isipan ko, naku, kailangang makabili ko ng order agad ako siguro sa Lazada para maipadala ko yung yung regalo ko dahil tagal na eh. Iniisip ko nga, bilang ko ng dollhouse ba yun? Dollhouse. Madali namang ipa-deliver yon. Kaya sabi ko doon sa kumpare ko, kumpare, kamusta na yung inaanak ko? Siguro malaki na siya, no? Sabi ganon. Sabi kong ganon. Oo, pare, sabi niya eh. 2 na nga yung anak eh.
Hindi po ako hindi po ako nakapagsalita nung sinabi niya na, oh pare, 2 na nga yung anak niya. So akala ko, maliit pa siyang bata na pwede kong regaluhan. So kasi nga po, sumumpa tayo noon, natatandaan niyo naman siguro yan, tayo mga ninong at ninang, na aalalay tayo sa paglaki ng bata na ating inanak sa kanyang binyag. No? So, ngayon, pumunta na po tayo sa talatang ating pinagbubulayan. Alam po naman natin na almost 2,000 years ago, no, nung ipangaral ito ng ating Panginoong Hesus, matagal ng panahon, no, nung siya ay naririto pa sa lupa, sa mga mamamayan ng Hudyo. At alam ng ating Panginoon na ito pong subject na ito ng panunumpa of making promises and vows is a long-standing practice, panunumpa po ni Moises. Kahit noong Exodus generation pa nila, ginagawa na nila itong panunumpa na ito. Na sila ay nanunumpa na ang kanilang pangako is as good or as lasting as the thing they are swearing, no? Kung minsan, they swear by the mountain. Siguro, alam niyo po yun, no, yung ibig kong sabihin, yung sinasabi ko. Sinasabi nung ilan na sumusumpa na hanggat naririyan ang bundok na yan, naririyan at tutuparin ko ang aking pangako. Di ba? Ganun yung iba no? Alam po ng Panginoon na ganun ang ginagawa nila. Nung ako po ay nanliligaw, ayan, kay Ate Noemi, nanliligaw pala, sumumpa rin ako sa kanya No? Nakapag, kayo ba sumumpa? Nakapag sinagot kayo pipitasin nyo yung between, ibibigay nyo sa kanya. No? Mga makatang Pero merong ganun po. Talagang nagsuswear sa isang bagay. Isang bagay na matatag, hindi natitinag, dinadagdagan po nila yung gravity nung kanilang panunumpa. No? Kaya nga, ang lahat ng ito, alam ng Panginoon, kadalasan, the most permanent thing or person to swear by is of course, ang ating Panginoon Diyos. Isinasama nila sa panunumpa ang ating Panginoon. Alam po ng Panginoong Hesus na gawain po yan at kultura na noon. Kaya nga po sinabi niya dun sa talata na narinig na ninyo noong una, no? Nung ancient time, sabi pa niya ng ating Panginoon, ibig sabihin, panahon pa ito ni Moises. Ito po yung kultura ng mga Pariseo, Saduceo at ang mga lingkod bayan ng mga mamamayang Hudyo. Tinutukoy po ng Panginoon na ang gawain nilang ito ay undesirable procedure. Mga kapatid, hindi katanggap-tanggap. It was all about pulling the wool over the people's eye. Ibig sabihin, they are deceiving and tricking the people. Kunwari, napakagandang pakinggan yung kanilang mga pangako, very impressive and sounding, subalit ang totoo po, mga kapatid, nasa likod nito ay fraudulent, no? Walang katotohanan. Puros kasinungalingan at hindi naman talaga
nila itong mga sumusumpang ito nung panahon na yon, particularly during ancient times na sinasabi ng ating Panginoon, hindi nila tinutupad yung pangako, no? Kaya nga, para sa ating Panginoon, what were the oath anyway? Ano pa? Bakit pa kayo sumusumpa? No, yun yung nakasulat sa talata Sinabi niya rito, eto, sinasabi niya, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. So, para saan pa, di ba? Yun ang sabi ng Panginoon So, para sa Panginoon, they were just forms of words to impress, para lang magpasikat, no? Para lang humanga yung mga saksi, yung mga nakakarinig dun sa nanunumpa na yon. So gano'n ang kanilang gawain. Sabi ng Panginoon sa talata, noong una, eto, inutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. So ginagawa po nila yan. Pero alam ng Panginoon, hindi talaga totoo yung mga panunumpa nila. Sabi rito, ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa, saksi ko ang Jerusalem, at kung minsan, sumusumpa, sinasabi, mamatay man ako, sabing ganun. No, di ba? Hanggang ngayon po, naririnig natin yan Di po ba? Kahit pabiro, merong ganyan. No? Naririnig natin. So, sinabi niya ito sa mga alagad, doon sa bundok, no? Sinabi niya yan sa kanyang mga tagasunod, na ang mga taong ito ay puros manloloko, police pork. Mga manloloko at wag po silang makisama, itong mga alagad na kanyang pinayuan. Wag silang makisama sa ganitong gawain. Jesus is against these Pharisees. Itong mga Pariseo nito, itong mga Sadduceo, they are all hypocrites, no? Ipokrito. Ayaw po ng Panginoon sa kanila. Mga taong mapagkunwari, ayaw po ng Panginoon ng hypocrisy. Gusto ng Panginoon sa mga tao ay maging straightforward. Gusto ng Panginoon, mga tao ay maging klaro at sigurado. Taong may transparency. Hindi po naglilihim. Mga taong tapat, may integridad at may honor. At may responsibilidad sa lahat po ng bagay. Narito po ang mga kautusan ni Moises tungkol sa panunumpa sa Panginoon na nakasalalay sa mga ilang talata na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Sa Leviticus 19:12, you shall not swear falsely by my name, so as to profane the name of your God. I am the Lord. Doon po sa Bilang 30, verse 2, chapter 30, verse 2, if a man makes a vow to the Lord or takes an oath to bind himself with a binding obligation, he shall not violate his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth.
So isa pa pong talata sa Deuteronomy 23:21, when you make a vow to the Lord your God, you shall not delay to pay it, for it would be seen in you, and the Lord your God will surely require it of you. So ilang mga talata lang po ito sa Old Testament, no? Malinaw po na yung mga taong pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesus noong siya ay mangaral, ay sadyang sumusuway sa kanilang kautusan. Much more sa kanilang panunumpa sa Panginoon. Kung kaya't ipinangaral niya, ano yung pinangaral niya dun sa huling talata? Talatang 37. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. So yan po ang payo ng Panginoon sa kanila noong panahon na yon. Jesus demonstrate to us today. Ano yung ipinakikita ng ating Panginoon ngayon? Ipinapakita po ng ating Panginoong Hesus sa atin ngayon na ang kabanalan at pagkakaisa ay hindi isang bagay na ng panunumpa, kundi isang simpleng katapatan at pagsasabi ng katotohanan. So, kaya mga kapatids, nais kong magtapos na sabihin sa inyo na maging tapat po tayo at magsabi ng katotohanan sa lahat ng oras. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagiging tapat at pagsasabi ng katotohanan ay nakakatulong po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa Crossroads family, at sa ating pong kapwa. Sapagkat alam nila na tayo ay mapapagkatiwalaan. Yan po ang aral sa atin ng ating Panginoong Yesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Thank you, Kuya Mandy. Tayo po ay salamat sa mensahe muli na patuloy nating kalakasan. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagkakaloob. Sige po, tayo ay tumayo. Ulitin po natin ang response. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks. Because is given. Jesus Christ is give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dakilang Diyos, salamat po dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Binabalik nga po namin sa iyo ang aming mga offering bilang tanda ng aming pagkilala sa iyong katapatan. I-bless niyo po ang mga kaloob na ito at nawa pagpalain niyo po ang lahat ng mga nagkakaloob at ganoon din po ang mga kapatid na hindi kaya makapagkaloob. Bayaan mong ang buhay nila, oras at panahon ng kanilang ibigay sa iyo at pagpalain mo rin sila. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Payapa ang paligid, ang simoy ay malamig, dalamig ng sangit, narinig ang maraming na awit, sanggulay na iiglip, sanggulay na iiglip. O kay ganda at dakila, kaltasan ng madla sa anghel at ay balita galing sa Diyos natin lumikha, masaganang biyaya, masaganang biyaya. Tayo po ay tumayo. Maliwanag at narinig ang langit sa pagdating ni Kristo na umig sa atin. Ang mukha niya'y magliliw, magliligtas sa atin, pagliligtas sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. Muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Dahil muli ka na namang nangusap sa bawat isa sa amin sa edisyon ng Simbang Madaling Araw na ito. Na niremind mo kami, Panginoon, na kung kami ay mangako, kinakailangan namin itong tuparin. Tulad ng iyong ginawa sa bawat isa sa amin na hindi ka po sumisira sa iyong mga pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat pangako na aming sinasagawa ay magkaroon ito ng katuparan dahil ito ang nais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil tinupad mo ang iyong mga pangako sa amin. Kaya kasumilang sa sanglibutang ito, kaya meron kaming Pasko na ipinagdiriwang dahil tinupad mo sa bawat isa sa amin ang iyong pangako.
Kaya naman, tulungan mo kami sa aming journey na patuloy ding isagawa ang lahat ng aming mga sinasalita, ang lahat ng aming mga pangako upang makita nga ng bawat isa at higit ikaw na kami nga ay iyong mga lingkod. Salamat po sa buhay ng iyong anak na laging instrumento ng iyong mga salita, si Kuya Mandy. Patuloy niyo po siyang pagpalain at patuloy niya maranasan ang iyong kadakilaan sa kanyang buhay. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong sambahayan. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nahayag sa kanyang buhay. Ganon din po kami na naririto, bawat isa sa amin, anuman po ang panalangin ng aming puso, bigyan niyo po ng katuparan, lalo na po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Patuloy niyo rin pong ingatan ang bawat isa sa amin, lalo tigit yung mga papasok sa tanggapan, opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan. Yung mga iba na humihingi ng maayos na kalusugan, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Salamat din po sa istorya ng kagalingan na ipinagkaloob niyo sa inyong mga anak. Tunay na kay buti mo at kay dakila mo, dakilang Diyos. Sa mga susunod pang mga simbang madaling araw, patuloy niyo po kaming dalhin dito sa iyong tahanan at patuloy ka pa naming makita sa aming mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Salamat din po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa katapatan din na ipinapakita nila bagamat sila ay malayo, kasama namin sila sa aming pagsamba. Salamat din po sa mga kapatid na magkakaloob ng mga food para sa aming breakfast. Ang sister, ang Jarwin Sadsad, ang Menino, ang Borbe at Alinate, Rosie Armas family. Salamat po sa kanilang mga buhay, dakilang Diyos. Salamat din sa lahat ng naglingkod sa umagang ito. Pagpalain niyo po kaming lahat at alam namin na hindi nalilingid sa iyong harapan ang aming ginagawang paglilingkod. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na po yung bahagyang pagtaas ng mga cases ng COVID-19. Tulungan niyo po kaming mag-ingat, Panginoon, at protektahan sa lahat ng pagkakataon, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang patuloy na kaguluhan sa Israel at between Hamas, Panginoon. We pray na matapos na rin po ang kaguluhan ito. Lalo na po ay aalalahanin namin ang iyong kapanganakan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At tanggapin natin ang benediksyon. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Amang sumasalangit, ang pag-ibig at pag-ingat ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikpisan, kaaliwan, tanglaw, katalinuhan, kayamanan ng Banal na Espiritu ang siyang sumaati nawa mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong pagdalo at purihin ang Panginoon dahil tayo po ay patuloy na dumadako dito sa ating simbang madaling araw. Salamat din po sa ating naging tagapagsalita, si Kuya Mandy. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. At ganoon din sa mga magigiting na kalalakihan, salamat po sa kanilang mga buhay. Kay Kuya Joe na ating tagapanguna, na bagamat kagagaling pa lang po sa karamdaman ay pinaglilingkod niya.
ang kanyang buhay. Salamat din sa ating multimedia team sa pangunguna ni Kuya Ilyong. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil sa kanila ay hindi lamang tayo yung na-enjoy yung ating simbang madaling araw, kundi maging yung mga kapatid natin sa ibayong dagat. So salamat din po sa mga kapatid na nagkaloob para sa ating breakfast. Ang sister, ang Jarwin Sadsad, ang Pionino, ang Borbe at Galinate, Rosy Armas family. Bukas po, December 21, Carlos Dalisay, Real Olermo Salantillan, Ate Celi family. So, galing po bukas ang ating speaker, si Ate Leti, na nagbe-birthday ngayon. Saan na ba si Ate Leti? Awitan nga po natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po Ate Leti at sa iba pang mga kapatid natin na may birthday. We pray na maging masaya ang inyong kaarawan at pagpalain kayo ng Panginoon. So siya po ang ating speaker bukas. Ang ating tagapanguna si Ate Lu Pascual. At ang message of song ay si Ate Sol. So, yun lamang po at good morning po sa bawat isa sa atin. Ang ating pong birthday gift to Jesus sa December 25. At ang ating pong service ay alas 8 po ng umaga. Huwag po natin kakalimutan yon. Bago po ang lahat ay sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoon, dumako po tayo dito sa ating iglesia. Sige po, may sasabihin po ang ating chairman. Good morning po, hindi po ako kakanta. Nabanggit po ni Pastor yung ating birthday gift to Jesus. So ngayon po ay 20. So in 5 days, dadalhin na po natin yon. Wag lang po natin kalimutan kasi sa dami ng mga gagawin natin, baka makaligtaan natin. Pangalawa po, nais ko rin pong i-remind sa inyo na meron tayong mga pinapatabang mga baboy. Kung naaalala nyo po, dinistribute natin yon some months back. Kung kukumustahin lang po natin sila kung mataba na sila, kasi baka nakakalimutan nating pakainin. Ano po? Hindi po yun lalaki, bibigat. Ha? Ano? Nilitson mo na? So, ipinapaalala lang po natin na meron tayong mga baboy na inaalagaan at iaalay din po natin ito sa ating Panginoon. Marami po salamat.